batas na ito, dinagdag yung online platforms, maging ang workplaces. Covers, catcalling. Ano yung catcalling? Sipol? No? Nagawang pusa. Aso. Stalking. Ano yung stalking? Bugtot lagi sila. Oo. O sa ibang tawag, pagnanasa. May pagnanasa sa'yo. Sunod na sunod sa'yo. Lewd gestures. Ano yung lewd gestures? Lewd gestures. Ano yan? Malaswa. No? Napakita sa'yo kung gano'ng kalaki, ganyan kasangkapan. Ma-attract ka ba doon? Ma-attract ka sa malaki? Di ba iba yung nararamdaman mo eh, mababastusan ka eh. Oo. Kung hindi nakita malaki, abulin mo ba yun? Mababastusan ka talaga. Yun ang natural feelings mo na una mong mararamdaman. Because you felt violated. Okay? Online harassment, ganoon din. Yung mga bashers, no? O si Kim, no? Yung si Emma. Akala niya kakampi niya yung mundo. Sa kanya pinaglalaban. Akala niya kakampi niya yung mundo. Eh kaso yung Facebook, naglalaman ng mabubuti at masasamang tao. Nandun lahat sama-sama. Hindi na kinaya. Kaya gumagawa ng batas niya ngayon si J.B. Ercito na nagbibigay parusa sa mga online bashers. Kasi wala pang batas na gano'n. Ewan ko ba, hindi ginagamit ito. Kailangan pang gumawa ng other batas. Daming violators eh. Tikasakulo ng Pilipino eh. Dagdag ulit ng batas. Tatasan ulit ang penalty. Okay? Apply to all genders, whether by strangers or co-workers. Empowers LGUs and barangays to impose penalties and conduct awareness programs. Oh? Conduct awareness programs. Kagaya ito. Obligasyon ng barangay, under the law, magpasaya na. Kaya matay naman lagi. Ha? Lalo pag ginagawa na ng barangay kaya na tungkulin, matay tayo. Huwag puro reklamo. Diba? May na-snatch na-snatch yung cellphone mo. Eh kasi barangay, walang ginagawa eh. Tumating doon, seminar. Diba? Huwag puro complain. Huwag puro reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Ha? Maging bahagi ng solusyon. Anti-violence naman, yung susunod na batas na comprehensive laws, yung one of the most comprehensive laws protecting women and children from abuse by partners or family members. Ito naman batas na to ay nagpaparusa sa mga abusadong partner or magulang na ang biktima ay mga bata at ang basis ay kailangan meron kayong relasyon. Pag may relasyon kayo at nabiktima ka ng abuse, ang batas na nararapat ay bawsilo. Kaya pag hindi kayo magrelasyon, wala likit kasawa, yung ibang batas na mag-a-apply sa'yo, pwedeng anti-sexual harassment or yung Safe Spaces Act. Okay? Forms of abuse ay physical, sexual, psychological, and economic abuse. Kung sa physical, yung may mga pasaka. Sexual naman, kung ayaw mo, tapos binipilit ka. Asawa ka na. Hubad. Papayag ka na. Bakit? Bakit di papayag? Asawa kita. Sabihin sa'yo, asawa kita. Obligasyon mo ang paligayahin. Kailangan po sa loob. Ang tawag sa English na po sa loob? Voluntary. Voluntaryo. Bukas sa iyong kalooban. Okay. Huhubarin mo siya ng walang reklamo. Ganon yung pusang loob. Okay, very good. Hindi yung habang inuhubad, reklamo na reklamo. Hindi ko nga binibigyan allowance eh. Psychological abuse ang tawag sa mga pagmumura, pagsisigaw sa iyo.
siyempre, anong effect sa'yo noon? Minura-mura ka ng asawa mo, anong effect sa'yo? Diba? Silbi ang wala kang silbi. Oo, diba? Kasi yung pasa nawawala eh. Pagka pumasok sa psychological, sugat sa kalooban niya na hirap mabuhat. Diba? Economic abuse. Ano naman to? Economic abuse. Pag sinabi economic, may kinalaman sa suporta. Pera. Suporta ding emotional. No? Walang bibigay sa'yo na pangbili ng bigas, ulam, etc. Economic abuse ang tawag yun. Yung pang hindi ka magkakamera, hindi ka susunod. Diba? Bakit bigyan pera? Gawin mo na to, gawin mo to. May kondisyon. Kaya, binubura na ngayon yan yung ganyang kaisipan. Binabago na. Dahil rights mo, buhayin ka kasi ginawa kang asawa. Yun ang di alam na maraming lalaki nag-asawa. Oo. Di ba? Saan? Ito wala sa science books, wala sa history books, wala sa philosophy books. Sa Bible mo na ito makikita. Ang lalaki galing sa lupa. Ang babae, saan galing? Tadyang. Pwede naman yan gawin sa lupa din yung babae, di ba? Pero hindi niya ginawa. Hindi ginawa ng Diyos. Sa katawan ng lalaki, kinuha. Ano ibig sabihin nun? Para daw maintindihan mo, sir, kapag nag-asawa ka, dinesisyonan mo siya maging asawa, pinili mo siya maging asawa, yan ay galing sa katawan mo. Yung pag-idesisyon. Alam mo, bagay na galing sa katawan mo, obligasyon mo siya, ibigay yung pangailangan niya. Ikaw may pananagutan dyan. Kagaya din niya sa bata na lumabas. Galing sa iyo bilang lalaki at bilang nanay. Galing sa inyo dalawa yun. Obligasyon yung dalawa, buhayin yung bata. Ano ang pangailangan yan? Para mabuhay siya ng normal. Sino mananagot? Kayo mag-asawa. Pag pinag-usapan naman ang lalaki at babae, ang babae, galing din sa katawan ng lalaki. Ano mo na kailangan ng babae? Nabutan mo, sir. Baby mo yan. Baby mo rin yung asawa mo. Kaya nga habang tumatanda kayo, ramdam lagi ng babae, yung husband niya ay parang tatay na rin niya. Kaya habang tumatanda, nagiging tawag ninyo sa inyong asawa ay daddy. 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 Ito naman husband, ang tawag sa mga asawa natin, baby. Gusto niyo naman yun. Diba? Tawagin yung baby. Pagka-sweet kayo lagi, tapos ganun tawagan nyo, tawag sa'yo ng husband mo, baby. Ako, sarap. Yung baby ni baby ka. Ganon tamang mahalin ang babae. Hindi yung, mahal kita, pinakasalan kita. Kapit mo na ako ah. Hindi sapat sa inyo yun. Ano ba gusto nyo? Bini-baby, na ituring kayo yung baby kasi natural, nasa katauhan niyo yun. Inasawa kayo, kayo ay parang baby kasi kinuha sa katawan niyo. Kaya inaasahan nyo lagi na kayo ay pasayahin, patawanin, huwag gutumin, ingatan, proteksyonan. Inaasahan nyo sa inyong mga husband, di ba? Ay kayo ay ibibigyan niya. Ano ba ang trato natin sa baby? Anong treatment ang ginagawa sa baby? Bawal gutumin. Bawal paiyakin. Sakit sa tenga. Di ba? Bawal madapa. Bawal magalusan, masaktan. Bawal makagat ng lamok. Di ba? Lahat. Bawal din walang pera. O, kasi kasama yun eh. Para maging masaya din. Kailangan lagi masaya. At yung husbands, lahat dapat ng husbands ay magaling magpatawa. Kasi gusto nyo na kayo ay pinapatawa. Kaya pag yung husband boring, ay wala. Lagi na kasi mangot, laging pasan yung mundo.
Natutuwa kayo doon sa ganung husband? Oh, you see? Bigat ang feelings. Oh. Kasi yun ang natural ninyong kagustuhan. Na huwag kayong gutumin, huwag kayong paiyakin, huwag kayong pahirapan sa lahat ng bagay. Oh. At dahil na bago na yung mindset ko, yung mentality ko, baby ko. Oh. Laging haba ng buhok. Oo, baby sa akin yan. Okay? Include stress, pananakot. Siyempre, isang pananakot yung bagong bigyan, hindi ka susunod, pananakot yun. Wala dapat pananakot. Ang automatic dapat binibigay ang sustento. Intimidation. Intimidate. How does it feel to be intimidated? The moment na ikaw ay nakaramdam na ng hindi maganda, you're being intimidated. Aside mo sa pananakot, pinalalabas sa iyo na wala kang silbi, tamad ka, etc. etc. That is also intimidation. Okay? Na mas higit siya lagi sa iyo. Okay? Kaya iniisapwera ka sa mga bagay-bagay, sa tahanan, or maging sa opisina. Control over finances, na-explain ko na yan kanina. Protection orders, pwede ka makakuha sa barangay para matigil yung pananakit sa'yo, mga abuso sa'yo. Halimbawa, ayaw mo umalis ng bahay, ayaw mo lumayas. Kuha ka ng BPO, Barangay Protection Order, para pagbawanan siya ng barangay na saktan ka ulit. Kundi, kakasulat ka na po, sir. Okay po? Kaya huwag naman nahimik ha. Huwag naman nahimik kasi hindi malalaman ng barangay yan, hindi ka nagpupunta doon. Okay? Anti-rape law of 1997 naman, this law redefines rape as a crime against persons, not just chastity, recognizing it as a violation of human dignity. Again, anything na persahang ginawa na hindi labag sa kalooban, nalabag sa kalooban, ito ay rape. No? Mapababae nga o napalalaki. Okay? Rape can occur through force, threat, or intimidation, even within marriage. Kahit ang asawa pa, pag pinersa, pwede raw kasuhan ng rape. Oo, pati lalaki, babae man. Kung babae man ng... Oo. No? Sa sobrang gigil mo, no? Hindi ka na pinapansin ng husband mo, ikaw, sambang tayong ano, no? May karapatan din daw na mag-demand ang babae. Ha? Isang taon na, wala pang rin kami sa'yo, di ba rin tinatabi, isang taon na, may karapatan na magalit. Ha? Tapokin mo na. Okay?